Hello, pakinggan natin ito. Okay, i-cut off muna natin. Okay, so i-cut off na natin para maibigay natin yung pananaw natin. Anyway, talagang ang pinaka-punto niya ay dapat suportahan ang China pagkatapos talagang kwan daw, pag halimbawa magkakaroon ng gira, ang mga magsasuffer ay ang mga ordinaryong Pilipino. Naniniwala ko doon. Pero beside that, may mga reason na dapat natin na may mga reason kaya dapat natin na suportan ang Pilipinas with regards dito sa sigalot natin sa China. Okay. Nung una, sabi niya, nakita ko yung pagka-China niya, nung una, ang punto agad niya ay yung yung sigalot ng Taiwan na probinsya ng China. Okay, yun ang punto niya, no? So talagang very clear siya doon na sa tingin niya sa Taiwan, ito ay probinsya ng Kwan. Okay? I think let us go back to history. Okay? So, ayan, of course, nagkaroon ng revolution dyan sa China, mga communist versus nationalist. Ngayon, nung natalo yung mga nationalist, then pumunta sila sa China, sa Taiwan. Okay? So, nagtatag sila ng sariling government. Yan, ang naging pinuno nila ay si General Chiang Kai-shek. Pagkatapos later on, he was also elected, So naging leader siya.
So, in other words, talagang naging isang bansa ang China. Yun ang tingin ko. Kasi kung gusto sana talaga ma-unify ang China noon pa, di kwan, salakayin nila ang Taiwan ng mga communist. Ngunit hindi nila ginawa. Pinabayaan nilang madibilat ito na magkaroon ng other identity, ano, iba doon sa mainland China. So, ganun lang yon. Kaya talagang at first glance, talagang maka-China ang vlogger na ito, no? Pagkatapos sinabi niya na yung tension daw doon sa West Philippine Sea ay para lang wrestling ng dalawang fighter. Sige, ikuha na natin na dalawang fighter. Then, bawat sa bawat fighter na ito ay naniniwala sila na sila ay tama. Okay? Pag tama siguro sila ay mananalo. Yan. Ayon sa kanya, yung dalawang partes, inakala nilang sila ay tama. Okay? Ngunit, di yata niya alam yung decision ng Hague, yung nakapaloob doon sa international law na from the coastline dapat ang hanggang uh, 200 nautical miles ay pag-aari noong bansa na may coastline na yan. Ano? Now, in that case, yung pinag-aawayan ay within that area. So, with regards doon sa dalawang fighter na inakala na bawat sa kanila ay naniniwala na sila ay tama, then ang tama doon ang Pilipinas dahil mayroon tayong basis, yung international law, pagkatapos yung Hague Tribunal decision na sinasabi na that belongs to Philippine territory. So, ganun yan, ano? Okay. Kaya pagkatapos, dapat daw tayong mga ordinaryong Pilipino, wag natin suportahan yung pag-claim ng Pilipinas dahil sa actually, diyan sa sinasabi niya, hate China for the poor, then ang nakikinabang ang mga mayayaman dahil para sa kanya yung make money in China for the rich. Okay. So nagbigay siya ng halimbawa ng mga Filipino capitalist, ano, o businessman like yung Ayala, Sudil, and so on. Okay. So, naniniwala naman ako diyan. Okay? Talagang sa international business, there is no political boundary. Yung mga multinational na kapitalista, kung saan nila nakikita sila, doon sila pupunta. Kung makikita nila na very profitable ang business sa US, doon sila pupunta. Pag makita nila na very profitable ang business sa China, doon sila pupunta. Pag nakita nila na very profitable ang business sa Pilipinas, doon sila pupunta. So anywhere, walang boundaries na yan, ano? Okay. So, halimbawa sinabi niya na involved na ito si Gibo dahil one time siya yung CEO ng Sagittarius Mines. Okay, so walang collection doon sa pagbubuli ng mga Chino sa West Philippine Sea para silang makinabang doon sa kayamanan ng area na yan, ano? Yung mga incheck, sila lang ang makikinabang. So, sa palagay ko, walang connection doon, ano? So, anyway, halimbawa, ang DND secretary was before his appointment, siyempre, civilian siya, then na-hire siya ng company na yan. So, walang connection dyan para sa akin, ano? Okay. Ngayon, alimbawa, i-challenge natin ang mga mayayamang Pilipino na mag-withdraw tayo o hindi tayo bibili ng whatever thing sa China. Sino ang malulugi? Ang mga Pilipino. Why? Kasi, alimbawa,
hindi na tayo bibili sa China, i-boycott natin ang kanilang produkto, halos wala sa kanila dahil sa laki ng kanilang economy, kwan lang sila yan, parang tawa-tawa lang sila. Ngayon, pag tayo naman ang hindi makapagbenta ng mga produkto natin doon, ay malaking problema sa Pilipinas dahil malaking volume ng ating economy ay depende doon sa negosyo sa China, ano? Okay. Ang dapat i-restrict natin yung i-restrict sana nito yung yung context ng pinag-uusapan. Yung doon lang sa West Philippines ang para sa akin, binubuli yung mga Pilipino. Yung mga Filipino fishermen, once upon a time, ay pumupunta sila doon, libre sila. Ngunit ngayon, hindi, pinagbabawal sila ng mga Chinese. So, talagang kanyan, malaking sampal yan sa mga Pilipino. Okay? Pagkatapos yung naman sinasabi na iblim naman, ang gumagawa niya mga CIA, mga Amerikano. Okay, maybe at some point may mayroong kaunting epekto ng galaw ng mga Amerikano, but then talagang ang pinakakwan doon yung pananakop ng mga Chinese. Sa palagay ko talagang gustong sakupin ng mga Chinese ang area na yan dahil napakarami ng population ng Chinese, so they need yung mga resources dyan. Yan lang, pure and simple. Kaya sana, yung mga vlogger na ganito, na talagang grabe ang pagka-China, labanan natin through argument. Okay? So, tulad nga ng sinasabi ko, lahat naman tayo ay may karapatan magsalita ukol sa mga iba't ibang issue. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay tayong mga